Marcos, unang kabanata. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa pagkasulat kay Isayas na propeta, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong muka, na maghahanda ng iyong daan, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At nilalabas siya ng buong lupain ng Judea at nilang lahat ng mga taga-Jerusalem. At sila'y binabautismohan niya sa ilog ng Jordan na nangagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang, at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. At siya'y nangangaral na nagsasabi, sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at kumalag ng tali ng kanyang mga pangyapak. Binabautismohan ko kayo sa tubig, datapwat kayo'y babautismohan niya sa Espiritu Santo. At nangyari ng mga araw na yaon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea, at siya'y binautismohan ni Juan sa Jordan. At karakarakang pag-ahon sa tubig ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya. At may isang tinig na nagmula sa langit, ikaw ang sinisinta kong anak. Sa iyo ako lubos na nalulugod. At pagdakay itinaboy siya ng Espiritu sa ilang. At siya'y nasa ilang na 40 araw na tinutokso ni Satanas at kasama siya ng mga ganid at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos, at sinasabi, naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi, at magsisampalataya sa Ebanghelyo. At pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon, na naghahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa aking hulihan, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay iniwan nila ang mga lambat, at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako paroon ng kaunti, ay nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kanyang kapatid, na sila rin naman ay nangasa daong, at hinahayuma ang mga lambat. At pagdakay kanyang tinawag sila, at kanilang iniwan sa daong ang kanilang amang si Zebedeo, na kasama ng mga aliping upahan, at nagsisunod sa kanya. At nagsipasok sila sa Kapernaum, at pagdakay pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat, at nagtuturo. At nangagtaka sila sa kanyang aral, sapagkat sila'y tinuturoan niyang tulad sa may kapamahalaan, at hindi gaya ng mga iskriba. At pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumal-dumal na espiritu, at siya'y sumigaw, na nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At ang karumal-dumal na espiritu, nang mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig, ay lumabas sa kanya. At silang lahat ay nangagtaka. Ano pat sila rin ay nangagtatanungan na sinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahalaang naguutos pati sa mga karumal-dumal na espiritu at siya'y tinataliman nila. At lumipa na pagdaka ang pagkabantog niya sa lahat ng dako sa buong palibot-libot ng lupain ng Galilea. At paglabas nila sa sinagoga, ay nagsipasok pagdaka sa bahay ni Simon at ni Andres, nakasama si Santiago at si Juan. Nakahigangang nilalagnat ang biyanang babae ni Simon, at pagdakay pinakiusapan nila siya tungkol sa kanya. At lumapit siya at tinangnan niya sa kamay at siya'y itinindig, at inibsan siya ng lagnat at siya'y naglingkod sa kanila. At nang kinagabihan paglubog ng araw ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit, at ang mga inaalihan ng mga demonyo. At ang buong bayan ay nangagkatipon sa pintuan. At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sari-saring sakit, at nagpalabas ng maraming demonyo, at hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonyo sapagkat siya'y kanilang kilala. At nagbangon siya ng madaling araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas at napasa isang dakong ilang, at dooy nanalangin. At si Simon at ang kasamahan niya ay nagsisunod sa kanya.
At siya'y nasumpungan nila at sinabi sa kanya, hinahanap ka ng lahat. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan, upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat sa ganitong dahilan ako'y naparito. At siya'y pumasok sa mga sinagoga nila sa buong Galilea, na nangangaral at nagpapalabas ng mga demonyo. At lumapit sa kanya ang isang ketongin, na namamanhik sa kanya at nanikluhod sa kanya, at sa kanya'y nagsasabi, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At sa pagkaawa ay iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo, at sinabi sa kanya, ibig ko, luminis ka. At pagdakay nawalan siya ng ketong, at siya'y nalinis. At siya'y kanyang pinagbili ng mahigpit, at pinaalis siya pagdaka. At sinabi sa kanya, ingatan mong huwag mong sabihin sa kanino mang tao ang anuman, kundi yumaon ka, at pakita ka sa saserdote, at maghandog ka sa pagkalinis sa iyo ng mga bagay na ipinag-utos ni Moises, na bilang isang patotoo sa kanila. Datapwat siya'y umalis at pinasimulang ipamalitang mainam at ipahayag ang nangyari. Anopat hindi na makapasok ng hayag si Jesus sa bayan, kundi dumuon sa labas sa mga dakong ilang, at pinagsasadya nila siya mula sa lahat ng panig. Ikalawang kabanata. At nang siya'y pumasok uli sa Kapernaum, pagkaraan ng ilang araw, ay nahayag na siya'y nasa bahay. At maraming nagkatipon, anupat hindi na magkasya kahit sa pintuan man, at sa kanila'y sinaysay niya ang salita. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya, na usong ng 4. At nang hindi sila mga kalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan. At nang yaoy kanilang masira, ay inihugos sila ang higaang kinahihigan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Ngunit mayroon doong nangakaupong ilan sa mga eskriba, at nangagbubulay-bulay sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang? At pagkaunawa ni Jesus sa kanyang espiritu na sila'y nangagbubulay-bulay sa kanilang sarili, pagdakay sinabi sa kanila, bakit binubulay-bulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Alin baga ang lalong magaang sabihin sa lumpo? Ipinatatawad ang iyong mga kasalanan? O sabihin magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At nagtindig siya at pagdakay binuhat ang higaan at yumaon sa harap nilang lahat. Anupat nangagtaka silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nangagsabi, kailan may hindi tayo nakakita ng ganito. At muling lumabas at naparoon siya sa tabi ng dagat at lumapit sa kanya ang buong karamihan at sila'y kanyang tinuruan. At sa kanyang pagdaraan ay nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa paningilan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At nagtindig siya at sumunod sa kanya. At nangyari na siya'y nakaupo sa pagkain sa kanyang bahay, at maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad, sapagkat sila'y marami at sila'y nagsisunod sa kanya. At nang makita ng mga eskriba at mga Fariseo na siya'y kumakaing kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kanyang mga alagad, ano ito na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. At nangag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Fariseo, at sila'y nagsilapit at sinabi sa kanya, bakit nangag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Fariseo, datapwat hindi nangag-aayuno ang iyong mga alagad? At sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari bagang mangag-ayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila? Samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila, ay hindi sila mga kapag-aayuno. Datapwat darating ang mga araw na aalisin sa kanila ang kasintahang lalaki, at kung magkagayoy mangag-aayuno sila sa araw na yaon. Walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma. Sa ibang paraan, ang itinagpi ay binabatak ang tinagpian, sa makatuwid bagay ang bago sa luma, at lalong lumalala ang punit.
at walang taong nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat at nabububo ang alak at nasisira ang mga balat, kundi ang alak na bago ay isinisilid sa mga bagong balat. At nangyari na nagdaraan siya sa mga bukiran ng trigo ng araw ng Sabat, at ang mga alagad niya samantalang nagsisilakad ay nagpasimulang nagsikitil ng mga uhay. At sinabi sa kanya ng mga Fariseo, "Narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid?" At sinabi niya sa kanila, "Kailanman bagay hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David, nang siya'y mga ilangan at magutom siya at ang kanyang mga kasamahan? Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoteng sa Abiatar, at kumain siya ng tinapay na itinalaga, na hindi matuwid kanin maliban na sa mga saserdote lamang, at binigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat." Ikatlong kabanata. At siya'y muling pumasok sa sinagoga, at dooy may isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay. At siya'y inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat, upang siya'y maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, "Magtindig ka." At sinabi niya sa kanila, "Katuwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat, o ang gumawa ng masama, magligtas ng isang buhay o pumatay?" Datapwat sila'y hindi nagsiimik. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." At iniunat niya, at gumaling ang kanyang kamay. At nagsilabas ang mga Fariseo at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya, kung paanong siya'y maipapupuksa nila. At si Jesus, nakasama ng kanyang mga alagad, ay lumigpit sa dagat, at nagsisunod sa kanya ang lubhang karamihang taong mula sa Galilea, at mula sa Judea, at mula sa Jerusalem, at mula sa Idumea, at mula sa dakong ibayo ng Jordan, at sa palibot-libot ng Tiro at Sidon, na lubhang maraming tao. Nang mabalitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kanyang ginagawa, ay nagsiparoon sa kanya. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, na ihanda sa kanya ang isang maliit na daong, dahil sa karamihan, baka siya'y kanilang siksikin. Sapagkat siya'y nakapagpagaling sa marami, anupat sinisiksik siya ng lahat ng mga nasasalot upang siya'y mahipon nila. At ang mga karumal-dumal na espiritu, pagkakita sa kanya, ay nangagpatira pa sa kanyang harapan, at nangagsisigaw at nangagsasabi, "Ikaw ang anak ng Diyos." At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na siya'y huwag nilang ihayag. At siya'y umahon sa bundok, at tinawag niya ang balang kanyang maibigan, at nagsilapit sila sa kanya. At naghalal siya ng 12 upang sila'y makisama sa kanya, at upang sila'y suguin niyang magsipangaral. At magkaroon ng kapamahalaang magpalayas ng mga demonyo. At si Simon ay kanyang pinamagatang Pedro, at si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kapatid ni Santiago, at sila'y pinamagatan niyang Boanerges, nasa makatuwid bagay mga anak ng kulog, at si Andres at si Felipe at si Bartolome, at si Mateo, at si Tomas, at si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, at si Simon na ang Kananeo, at si Judas Iscariote, na siya ring nagkanulo sa kanya. At pumasok siya sa isang bahay, at muling nagkatipon ang karamihan, anupat sila'y hindi man lamang makakain ng tinapay. At nang mabalitaan niyaon ng kanyang mga kaibigan, ay nagsilabas sila upang siya'y hulihin, sapagkat kanilang sinabi, "Sira ang kanyang bait." At sinabi ng mga iskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Beelzebub, at sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo, ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At sila'y kanyang pinalapit sa kanya, at sinabi sa kanila sa mga talinghaga, "Paanong mapalalabas ni Satanas si Satanas? At kung ang isang kaharian ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang kaharian niyaon. At kung ang isang bahay ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. At kung manghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, at magkabahabahagi, hindi siya makapananatili, kundi magkakaroon ng isang wakas. Datapwat walang makapapasok sa bahay ng malakas na tao, at samsamin ang kanyang mga pag-aari, malibang gapusin muna niya ang malakas na tao, at kung magkagayoy, masasamsam ang kanyang bahay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan
sa mga anak ng mga tao, at ang mga kapusungan nila kailanmat sila'y mangagsasalita ng kapusungan. Datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Sapagkat sinabi nila, siya'y may isang karumal-dumal na espiritu, at dumating nga ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid, at palibhasay nangakatayo sila sa labas, ay nangagpasugo sila sa kanya, na siya'y tinatawag. At nangakaupo ang isang karamihan sa palibot niya, at sinabi nila sa kanya, narito, nangasa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid, na hinahanap ka. At sinagot niya sila at sinabi, sino ang aking ina at aking mga kapatid? At paglingap niya sa nangakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, narito, ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki, at aking kapatid na babae at ina. Ikaapat na kabanata. At siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat, at nagpipisan sa kanya ang lubhang maraming tao. Ano pat siya'y lumulan sa isang daong, at siya'y naupo sa dagat, at ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinghaga, at sinabi sa kanila sa kanyang pagtuturo, pakinggan ninyo. Narito ang manghahasik ay yumaon upang maghasik, at nangyari sa kanyang paghahasik na ang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan, at nagsidating ang mga ibon at kinain ito, at ang mga iba'y nangahulog sa batuhan, na dooy walang maraming lupa, at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa, at nang sumikat ang araw, ay nangainitan, at dahil sa walang ugat, ay nangatuyo, at ang mga iba'y nangahulog sa dawagan. At nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga pananim, at ito'y hindi nangamunga. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangamunga, na nagsitaas at nagsilago. At may namunga ng tig-30, at tig-60, at tig-100. At sinabi niya, ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. At nang siya'y mag-isa na, ang nasa palibot niya na kasama ang 12, ay nangagtanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos, datapwat sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa, baka sakaling sila'y mangagbalik loob at patawarin sila. At sinabi niya sa kanila, hindi baga ninyo nalalaman ang talinghagang ito? At paanong malalaman ninyo ang lahat ng mga talinghaga? Ang manghahasik ay naghahasik ng salita, at ang mga ito'y yaong nangasa tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita, at ng kanilang mapakinggan pagdakay pinaroroonan ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. At gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan, na pagkarinig nila ng salita pagdakay nagsisitanggap na may galak, at hindi nangag-uugat sa kanilang sarili, kundi sangdaling tumatagal. Kaya't pagkakaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay nangatisod sila. At ang mga iba'y yaong nangahasik sa dawagan, ang mga ito'y yaong nangakinig ng salita, at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. At yaon ang nangahasik sa mabuting lupa, na nangakikinig ng salita at tinatanggap ito, at namumunga ng tig-30 at tig-60 at tig-100. At sinabi niya sa kanila, dinadala baga ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng takalan, o sa ilalim ng higaan, at hindi baga upang ilagay sa talagang lalagyan ng ilaw? Sapagkat walang anumang bagay na natatago, kundi upang mahayag, ni nalilihim, kundi yaoy upang mapasaliwanag. Kung ang sino man ay may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. At sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa panukat na inyong isinusukat, ay kayo'y susukatin at higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang wala pati nang nasa kanya ay aalisin pa sa kanya. At sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa, at natutulog at nagbabangon sa gabi at araw. At sumisibol at lumalaki ang binhi, na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa, una-unay usbong, saka uhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay.
Datapwat pagkahinog na ang bunga, ay ginagamit agad ang panggapas, sapagkat dumating na ang pag-aani. At kanyang sinabi, sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos? O sa anong talinghaga isasaysay natin ito? Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa, na pagkahasik sa lupa, bagamat siya'y lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nanga sa lupa, gayon may pagkatanim, ay tumataas at lumalaki ng higit kaysa lahat ng mga gulay, at nagsasanga ng malalabay. Ano pat ang mga ibon sa langit ay mga kasisilong sa kanyang lilim. At sa pamamagitan ng gayong maraming talinghaga, ay sinaysay niya sa kanila ang salita, ayon sa makakaya ng kanilang pakinig. At hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga, datapwat sa kanyang sariling mga alagad, ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. At ng araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan ay kanilang dinala siya sa daong, ayon sa kanyang kalagayan, at mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ng isang malakas na bagyo, at sinasalpukan ang daong ng mga alon, na anupat ang daong ay halos natitigib, at siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson. At siya'y ginising nila, at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sayo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha, at sila'y nangagsasabihan, sino nga ito, na pati ng hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya. 5 kabanata. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat, sa lupain ng mga Gadareno. At paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu, na tumatahan sa mga libingan, at sino may hindi siya magapos, kahit ng tanikala, sapagkat madalas na siya ginapos ng mga damal at mga tanikala, at pinagpatid-patid niya ang mga tanikala, at pinagbabali-bali ang mga damal, at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At palaging sa gabit araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas sa tinig na kanyang sinabi, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan? Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na wag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu. At tinanong niya siya, ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami. At ipinamamanhik na mainam sa kanya na wag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain. At nangamanhik sila sa kanya na nagsisipagsabi, paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. At ipinahintulot niya sa kanila, at ang mga karumal-dumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy, at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga 2,000 at sila'y nangalunod sa dagat. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon, at ibinalita sa bayan, at sa mga bukid, at nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari. At nagsiparoon sila kay Jesus, at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatwid bagay siyang nagkaroon ng isang pulutong, at sila'y nangatakot. At sinabi sa kanila, nang nangakakita kung paanong pagkapangyari sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy. At sila'y nangapagsimulang magsipamanhik sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. At habang lumululan siya sa daong, ay ipinamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. At hindi siya itinulot sa kanya, kundi sa kanya'y sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon, at kung paanong kinaawaan kanya. At siya'y yumaon ng kanyang lakad, at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus, at nangagtaka ang lahat ng mga tao. At nang si Jesus ay muling makatawid sa daong sa kabilang ibayo, ay nakipisan sa kanya ang lubhang maraming tao. At siya'y nasa tabi ng dagat. At lumapit ang isa sa mga pinuno sa sinagoga na nagngangalang Jairo, at pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan. At ipinamamanhik na mainam sa kanya
na sinasabi, "Ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Ipinamamanhik ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay." At siya'y sumama sa kanya at sinundan siya ng lubhang maraming tao at siya'y sinisiksik nila. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan at siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kauntiman, kundi bagkus pang lumulubha siya. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit, sapagkat sinasabi niya, "Kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako." At pagdakay na ampat ang kanyang agas, kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, "Sino ang humipo ng aking mga damit?" Sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin?" At lumingap siya sa palibot-libot upang makita siya na gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibhasay nalalaman ang sa kanya'y nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya, at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo." Samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae. Bakit mo pa binabagabag ang guro?" Datapwat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita, at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi niya ipinahintulot na sino may makasunod sa kanya, liban kay Pedro at kay Santiago at kay Juan na kapatid ni Santiago. At nagsidating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga, at napanood niya ang pagkakagulo at ang nagsisitangis at nangagbubuntong hininga ng labis. At pagkapasok niya ay kanyang sinabi sa kanila, "Bakit kayo'y nangagkakagulo at nagsisitangis? Hindi patay ang bata kundi natutulog." At tinatawanan nila siya na nililibak. Datapwat, nang mapalabas na niya ang lahat, ay isinama niya ang ama ng bata at ang ina nito at ang kanyang mga kasamahan at pumasok sa kinaroroonan ng bata. At pagkahawak niya sa kamay ng bata ay sinabi niya sa kanya, "Talitha kumi," na kung liliwanagin ay, "Dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." At pagdakay nagbangon ang dalaga at lumakad, sapagkat siya'y may 12 taon na. At pagdakay nangagtaka silang lubha. At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit, na sino man ay huwag makaalam nito, at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. Ika-6 na kabanata. At umalis siya doon, at napasa kanyang sariling lupain, at nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At nang dumating ang Sabat, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. At marami sa nangakakarinig sa kanya ay nangagtataka na nangagsasabi, "Saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungan ito na sa kanya'y ibinigay, at anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae?" At siya'y kinatitisuran nila. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Walang propetang di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain, at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak, at sa kanyang sariling bahay. At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit, at pinagaling sila. At nanggigilalas siya sa kanilang di pananampalataya, at siya'y lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid-ligid. At pinalapit niya sa kanya ang 12, at nagpasimulang sinugo sila na dala-dalawa, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu, at ipinagbilin niya sa kanila na huwag silang magsipagbaon ng anuman sa paglakad, kundi tungkod lamang, kahit tinapay, kahit supot ng ulam, kahit salapi sa kanilang supot. Datapwat gumamit ng mga sandalyas, at huwag magsuot ng 2 tunika. At sinabi niya sa kanila, "Saan man kayo magsipasok sa isang bahay, mga tira kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis doon. At sa alinmang dakong hindi kayo tanggapin, at hindi kayo pakinggan, pag-alis ninyo dooy ipagpag ninyo ang alabok na nasa ilalim ng inyong talampakan, bilang patotoo sa kanila.
At sila'y nangagsialis at nagsipangaral na mangagsisi ang mga tao, at nangagpalabas ng maraming demonyo, at nangagpahid ng langis sa maraming may sakit, at pinagaling sila. At narinig ng Haring Herodes sapagkat nabantog na ang pangalan niya, at sinabi niya, si Juan na mangbabautismo ay nagbangon sa mga patay, at kaya sumasa kanya ang mga kapangyarihang ito. At sinabi ng mga iba, siya'y si Elias, at sinasabi ng mga iba, siya'y propeta, na gaya ng ibang mga propeta. Datapwat nang marinig ni Herodes ay sinabi, si Juan na aking pinugutan ng ulo, siya'y nagbangon. Sapagkat si Herodes din ang nagsugo sa mga kawal, at nagpahuli kay Juan, at nagpatanikala sa kanya sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Filipo na kanyang kapatid, sapagkat nag-asawa siya sa kanya. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid sa iyo na iyong ariin ang asawa ng iyong kapatid. At ipinagtanim siya ni Herodias, at hinahangad siyang patayin, at hindi niya magawa. Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan palibhasay nalalamang siya'y lalaking matuwid at banal, at siya'y ipinagsanggalang niya. At kung siya'y pinakikinggan niya, ay natitilihan siyang mainam, at pinakikinggan niya siya na may galak. At nang sumapit ang isang kaukulang araw, nakapanganakan niya, ay ipinaghanda ni Herodes ng isang hapunan ang kanyang mga maginoo, at mga mataas na kapitan at mga pangulong lalaki sa Galilea. At nang pumasok ang anak na babae ni Herodias ay sumayaw, at siya'y kinalugdan ni Herodes at ng mga kasalo niyang nakaupo sa dulang. At sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang maibigan mo, at ibibigay ko sa iyo. At ipinanumpa niya sa kanya, ang anumang hingin mo sa akin ay ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian. At lumabas siya at sinabi sa kanyang ina, ano ang aking hihingin? At sinabi niya, ang ulo ni Juan ang mangbabautismo. At pagdakay pumasok siyang dali-dali sa kinaroroonan ng hari at humingi, na sinasabi, ibig ko na ngayon din ang ibigay mo sa akin na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. At namanglaw na lubha ang hari, datapwat dahil sa kanyang sumpa, at sa nangakaupo sa dulang ay hindi niya itinanggi. At pagdakay nagsugo ang hari sa isang kawal na kanyang bantay, at ipinag-utos na dalhin sa kanya ang ulo niya, at yumaon siya at pinugutan siya ng ulo sa bilangguan. At dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga, at ibinigay ng dalaga sa kanyang ina. At nang mabalitaan ng kanyang mga alagad, ay nagsiparoon sila at binuhat ang kanyang bangkay, at inilagay sa isang libingan. At ang mga apostol ay nangagpisan kay Jesus, at isinaysay nila sa kanya ang lahat ng mga bagay na kanilang ginawa, at ang lahat ng kanilang itinuro. At sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang, at mangagpahinga kayo ng kaunti, sapagkat marami ang nangagpaparoot parito, at sila'y hindi man lamang mangagkapanahon na magsikain. At nagsiayon silang nanga sa daong, at nangapa sa isang dakong ilang at bukod. At nangakita sila ng mga tao sa pag-alis, at sila'y nangakilala ng marami, at parang nagsisitakbo na nagsiparoon doon mula sa lahat ng mga bayan, at naunang nagsirating pakay sa kanila. At lumabas siya at nakita ang lubhang maraming tao, at nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor, at siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. At nang gumabi na, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad, at nangagsabi, ilang ang dakong ito at gumagabi na. Payaunin mo sila upang sila'y magsiparoon sa mga bayan at mga nayon sa palibot-libot nito, at mangagsibili ng anumang makakain. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, magsisiyaon ba kami at magsisibili ng 200 dinaryong tinapay, at ipakakain namin sa kanila? At sinabi niya sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? Magsiparoon kayo at inyong tingnan. At nang mga alaman nila, ay kanilang sinabi, 5 at 2 isda. At iniutos niya sa kanila na paupuin silang lahat, na pulo-pulutong sa ibabaw ng damuhang sariwa. At sila'y nagsiupong hanay-hanay, na tig-100 at tig-50. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda, at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala, at pinagputol-putol ang mga tinapay, at ibinigay niya sa mga alagad upang ihain nila sa kanila, at ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isda. At nagsikain silang lahat at nangabusog. Kanilang pinulot ang mga pinagputol-putol, 12 bakol na puno ng tinapay at mga isda naman. At ang nagsikain ng mga tinapay ay 5,000 lalaki.
At pagdakay pinalulan niya sa daong ang kanyang mga alagad at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo, sa Bethsaida, samantalang pinayayaon niya ang karamihan. At pagkatapos na mapagpaalam niya sila, ay naparoon siya sa bundok upang manalangin. At nang dumating ang gabi, ang daong ay nasa gitna ng dagat at siya'y nag-iisa sa lupa. At pagkakita sa kanila na totoong nangalulumbay sa paggaod, sapagkat sinasalunga sila ng hangin, at malapit na ang ikaapat na pagpupuyat sa gabi, ay naparoon siya sa kanila, na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at ibig silang lagpasan. Datapwat sila nang makita nilang siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay inakala nilang siya'y isang multo, at nangagsisigaw, sapagkat nakita siya nilang lahat, at nangagulumihanan. Datapwat pagdakay nagsalita siya sa kanila, at sa kanila'y sinabi, "Laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot." At pinanhik niya sila sa daong, at humimpil ang hangin, at sila'y nanganggilalas ng di kawasa sa kanilang sarili. Palibhasa hindi pa nila natatalastas yaong tungkol sa mga tinapay, dahil sa ang kanilang puso'y pinatigas. At nang mga katawid na sila, ay narating nila ang lupa ng Genezaret, at nagsisadsad sa daungan. At paglunsad nila sa daong, pagdakay nakilala siya ng mga tao. At nang malibot nilang nagtutumulin ang buong lupaing yaon, at nagpasimulang dalhin sa kanya ang mga may sakit na nasa kanilang higaan, saan man nila marinig na naroon siya, at saan man siya pumasok sa mga nayon, o sa mga bayan o sa mga bukid, ay inilalagay nila sa mga liwasan ang mga may sakit, at ipinamamanhik sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng nagsihipo sa kanya ay pawang nagsigaling. Ikapitong kabanata. At nakisama sa kanila ang mga Fariseyo, at ilan sa mga eskriba na nagsipanggaling sa Jerusalem, at kanilang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi, sa makatuwid bagay mga kamay na hindi hinugasan, sapagkat ang mga Fariseyo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna mga hugas na maingat ng mga kamay, na pinanghahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mga hugas, ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman, at ng mga saro, at ng mga inumang tanso. At siya'y tinanong ng mga Fariseyo at ng mga eskriba, "Bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay, ng mga kamay na karumal-dumal?" At sinabi niya sa kanila, "Mabuti ang pagkahula ni Isayas tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao." At sinabi niya sa kanila, "Totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos, upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamatay siyang walang pagsala. Datapwat sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay korban, sa makatwid bagay hain sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina, na niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuro, at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito." At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nangakakahawa sa tao. Kung ang sino man ay may pakinig, na ipakikinig ay makinig." At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinghaga. At sinabi niya sa kanila, "Kayo baga naman ay wala ring pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman, na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito'y nililinis na ang lahat ng pagkain." At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip,
ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. At nagtindig siya doon at napasa mga hangganan ng Tiro at ng Sidon. At pumasok siya sa isang bahay at ibig niya na sinumang tao'y huwag sanang makaalam. At hindi siya nakapagtago. Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae ay may isang karumal-dumal na espiritu, pagdakay ng mabalitaan siya, ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babae nga ay isang Griega, isang Sirofenisa ayon sa lahi. At ipinamamanhik niya sa kanya na palabasin sa kanyang anak ang demonyo, at sinabi niya sa kanya, pabayaan mo munang mga busog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanya, Oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak. Sinabi niya sa kanya, dahil sa sabing ito humayo ka, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak. At umuwi siya sa kaniyang bahay, at naratnan ang anak na nakahiga sa higaan, at nakaalis na ang demonyo. At siya'y muling umalis sa mga hangganan ng Tiro at napasa Sidon hanggang sa dagat ng Galilea, na kanyang tinahak ang mga hangganan ng Decapolis. At dinala nila sa kanya ang isang bingi at utal, at ipinamanhik nila sa kanya na kanyang ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inihiwalay niya ng bukod sa karamihan, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga niya, at siya'y lumura at hinipo ang kanyang dila, at pagkatingala sa langit ay siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephata, sa makatwid bagay mabuksan. At nangabuksan ang kanyang mga pakinig at nakalag ang tali ng kanyang dila, at siya'y nakapagsalitang malinaw. At ipinagbilin niya sa kanila na kaninumang tao ay huwag nilang sabihin, ngunit kung kailan lalong ipinagbabawal niya sa kanila ay lalo namang kanilang ibinabantog. At sila'y nangagtataka ng di kawasa na nangagsasabi, mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng mga bagay. Kanyang binibigyang pakinig pati ng mga bingi, at pinapagsasalita ang mga pipi. 8 Kabanata. Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mga kain, ay tinawag niya ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa karamihan, sapagkat 3 araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mga kain. At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipang lupaypay sila sa daan, at nagsipang galing sa malayo ang ilan sa kanila. At nagsisagot sa kanya ang kanyang mga alagad, paanong mabubusog nino man ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako? At kanyang tinanong sila, ilang tinapay mayroon kayo? At sinabi nila, 7. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa, at kinuha niya ang 7 tinapay, at pagkapagpasalamat ay pinagputol-putol niya, at ibinigay sa kanyang mga alagad, upang ihain sa kanila, at inihain nila sa karamihan. At mayroon silang ilang maliliit na isda, at nang mapagpala ang mga ito, ay ipinag-utos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. At sila'y nagsikain at nangabusog, at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputol-putol na 7 bakol na puno. At sila'y may mga 4,000 at pinayaon niya sila. At pagdakay lumulan siya sa daong nakasama ang kanyang mga alagad, at napasa mga sakop ng dalmanuta. At nagsilabas ang mga Fariseo at nangagpasimulang makipagtalo sa kanya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit, na tinutukso siya. At nagbuntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at nagsabi, bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito. At sila'y iniwan niya at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay at wala sila kundi isang tinapay sa daong. At ipinagbilin niya sa kanila na nagsabi, tingnan ninyo at mangag-ingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes. At nangagkatuwiran sila rin, na nangagsasabi, wala tayong tinapay. At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit nangagbubulay-bulay kayo sapagkat wala kayong tinapay? Hindi pa baga ninyo na paghahalata, ni napag-uunawa man? Nangagmatigas na baga ang inyong puso? Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? At mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? At hindi baga ninyo nangaaala-ala? Nang aking pagputol-putulin ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki,
Ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang inyong binuhat. Sinabi nila sa kanya, 12. At nang pagputol-putulin ang 7 tinapay sa 4,000, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang binuhat ninyo? At sinabi nila sa kanya, 7. At sinabi niya sa kanila, hindi pa ba ninyo na pag-uunawa? At nagsidating sila sa Bethsaida, at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kanya na siya'y hipuin. At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon. At nang maluraan ang kanyang mga mata, at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, ay kanyang tinanong siya, nakakakita ka baga ng anuman? At siya'y tumingala at nagsabi, nakakakita ako ng mga tao, sapagkat namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy, na nagsisilakad. Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang mga kamay niya, at siya'y tumitig at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. At pinauwi niya siya sa kanyang tahanan, na sinasabi, huwag kang pumasok kahit sa nayon. At pumaroon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo, at sa daan ay itinanong niya sa kanyang mga alagad, na sinabi sa kanila, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? At sinaysay nila sa kanya, na sinasabi, si Juan Bautista, at ang mga iba, si Elias, datapwat ang mga iba, isa sa mga propeta. At tinanong niya sila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Pedro at nagsabi sa kanya, ikaw ang Kristo. At ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. At isinama niya si Pedro at pinasimulang siya'y pagwikaan. Datapwat paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro at sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad. At sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, at sa ebanghelyo, ay maililigtas yaon. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito, na mapangalun niya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, na kasama ng mga banal na anghel. 9 na kabanata. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayong ito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. At pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro, at si Santiago at si Juan, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok, at siya'y nagbagong anyo sa harap nila. At ang kanyang mga damit ay nangagniningning, na nagsiputing maigi, na anupat sino mang magpapaputi, sa lupa ay hindi makapagpapaputi ng gayon. At dooy napakita sa kanila si Elias na kasama si Moises, at sila'y nakikipag-usap kay Jesus. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Rabay, mabuti sa atin ang tayo'y dumito, at magsigawa kami ng 3 tabernakulo, isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias. Sapagkat hindi niya nalalaman kung ano ang isasagot, sapagkat sila'y lubhang nangatakot. At dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilim, at may isang tinig na nanggaling sa alapaap. Ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. At karakarakay sa biglang paglingap nila sa palibot-libot, ay wala silang nakitang sino man kundi si Jesus lamang nakasama nila. At habang nagsisibaba sila sa bundok, ay ipinagbilin niya sa kanila na sa kanino man ay huwag nilang sabihin ang kanilang nakita, maliban na pagka ang anak ng tao ay magbangong maguli sa mga patay. At kanilang iningatan ang pananalitang ito, na nangagtatanungan sila kung ano ang kahulugan ng pagbabangong maguli sa mga patay. At tinanong nila siya na sinasabi, bakit sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? At sinabi niya sa kanila, katotohanang si Elias ay pariritong mauna, at isasauli sa dati ang lahat ng mga bagay, at paanong nasusulat ang tungkol sa anak ng tao,
na siya'y maghihirap ng maraming bagay at pawalang halaga. Datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at ginawa din naman nila sa kanya ang anumang kanilang inibig, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. At pagdating nila sa mga alagad ay nakita nilang nasa kanilang palibot-libot ang lubhang maraming mga tao, at ang mga eskriba ay nangakikipagtalo sa kanila. At pagdakay ang buong karamihan pagkakita nila sa kanya, ay nangagtakang mainam at tinakbo siya na siya'y binati. At tinanong niya sila, ano ang ipinagkikipagtalo ninyo sa kanila? At isa sa karamihan ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. At saan man siya alihan nito, ay ibinubuwal siya, at nagbububula ang kanyang bibig, at nagngangalit ang mga ngipin, at unti-unting natutuyo. At sinabi ko sa iyong mga alagad na siya'y palabasin at hindi nila magawa. At sumagot siya sa kanila at nagsabi, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan makikisama ako sa inyo? Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At dinala nila siya sa kanya, at pagkakita niya sa kanya, ay pagdakay pinapangatal siyang lubha ng espiritu at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. At tinanong niya ang kanyang ama, kailan pang panahon nangyayari sa kanya ito? At sinabi niya, mula sa pagkabata, at madalas na siya'y inihahagi sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin. Datapwat kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. At nang makita ni Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang karumal-dumal na espiritu na sinasabi sa kanya, Ikaw bingi at piping espiritu, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang pumasok na muli sa kanya. At nang makapagsisisigaw at nang siya'y mapangatal na mainam, ay lumabas siya at ang batay naging anyong patay, anupat marami ang nagsabi siya'y patay. Datapwat hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y ibinangon at siya'y nagtindig. At nang pumasok siya sa bahay ay tinanong siya ng lihim ng kanyang mga alagad, Paano ito na siya'y hindi namin napalabas? At sinabi niya sa kanila, ang ganito ay hindi mapalalabas ng anuman maliban sa pamamagitan ng panalangin. At nagsialis sila roon at nangagdaan sa Galilea at ayaw siyang sino mang tao'y makaalam niyaon. Sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao at siya'y papatayin nila. At pagkapatay sa kanya ay siyang magbabangong muli pagkaraan ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito. At nangatakot silang magsipagtanong sa kanya. At sila'y nagsidating sa Kapernaum at nang siya'y nasa bahay na, ay tinanong niya sila, Ano ang pinagkakatuwiranan ninyo sa daan? Datapwat hindi sila nagsiimik, sapagkat sila ay nangagtatalo sa daan kung sino ang pinakadakila. At siya'y naupo at tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi niya, Kung sino man ang ibig na maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat, at lingkod ng lahat. At kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila, at siya'y kanyang ikinalong, na sa kanila'y sinabi niya, ang sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata, sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumanggap sa akin, ay hindi ako ang tinatanggap, kundi yaong sa akin nagsugo. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo, at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Huwag ninyong pagbawalan siya, sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko, na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Sapagkat ang sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil kayo'y kay Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa kanya. At ang sino mang magbigay ng ikatitisod sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking gilingang bato at siya'y ibulid sa dagat. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa may 2 kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo ay putulin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay, kaysa may 2 paa kang mabulid sa impyerno, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata
kaysa may dalawang matakang mabulid sa impyerno, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy, sapagkat bawat isa'y aasnan sa pamamagitan ng apoy. Mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. 10 kabanata. At siya'y umalis doon, at pumasok sa mga hangganan ng Judea at sa dako paroon ng Jordan, at ang mga karamihan ay muling nakipisan sa kanya, at ayon sa kanyang kinaugalian, ay muling tinuruan niya sila. At nagsilapit sa kanya ang mga Fariseo at siya'y tinanong, matuwid baga sa lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, na siya'y tinutukso? At sumagot siya at sa kanila'y sinabi, ano ang iniutos sa inyo ni Moises? At sinabi nila, ipinahintulot ni Moises na ilagda ang kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay siya. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso ay inilagda niya ang utos na ito. Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At sa bahay ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalun niya laban sa unang asawa. At kung ihiwalay ng babae ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala siya ng pangangalun niya. At dinadala nila sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin at sinaway sila ng mga alagad. Datapwat nang ito'y makita ni Jesus ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. At kinalong niya sila at sila'y pinagpala na ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanila. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya at siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. At pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya, at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa'yo, yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik, at ibigay mo sa dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nahapis sa sabing ito at siya'y yumaong namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. At lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. At nangagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At sila'y nangagtatakang lubha na sinasabi sa kanya, sino nga kaya ang makaliligtas? Pagtingin ni Jesus sa kanila ay nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao, datapwat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae, o ina o ama, o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa kalakip ng mga pag-uusig at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Datapwat maraming nangauuna ay mga huhuli at nangahuhuli na mga uuna. At sila'y nangasa daan na nagsisiahon sa Jerusalem at nangunguna sa kanila si Jesus at sila'y nangagtaka at ang nangagsisisunod ay nangatakot. At muling kinuha niya ang 12 at nagpasimulang sinabi sa kanila
ang mga bagay na sa kanya'y mangyayari. Na sinasabi, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem, at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba, at siya'y kanilang hahatulang patayin at ibibigay siya sa mga hintil. At siya'y kanilang aalimurahin at siya'y luluraan at siya'y hahampasin at siya'y papatayin at pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon siyang muli. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya'y nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, Ano ang ibig ninyong sa inyo'y aking gawin? At sinabi niya sa kanila, Ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami, ang isay sa iyong kanan at ang isay sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman? O mga babautismohan sa bautismo na ibinautismo sa akin? At sinabi nila sa kanya, Kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, Ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo, at sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismohan kayo. Datapwat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghahandaan. At nang marinig ito ng 10, ay nangagpasimula silang mga galit kay Santiago at kay Juan. At sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sa kanila'y sinabi, Nalalaman ninyo na yaong mga inaaring mga pinuno ng mga hentil ay nangapapa Panginoon sa kanila, at ang sa kanila'y mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Datapwat sa inyo ay hindi gayon, kung ang sino mang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at ang sino man sa inyo ang mag-ibig manguna ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. At nagsidating sila sa Jericho, at habang nililisan niya ang Jericho, nakasama ng kanyang mga alagad, at ng lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya'y nagpasimulang magsisigaw, at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Datapwat siya'y lalong sumisigaw, Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, Tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, Laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig, tinatawag ka niya. At siya, pagkatapon ng kanyang balabal, ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, Ano ang ibig mong gawin ko sayo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, natanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. 11 Kabanata. At nang malapit na sila sa Jerusalem, sa Bethfage at sa Betanya, sa bundok ng mga Ulibo ay sinugo niya ang 2 sa kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagkapasok ninyo roon ay masusumpungan ninyo ang isang nakataling batang asno, na hindi pa nasasakyan ng sinumang tao. Inyong kalagin siya, at dalhin ninyo siya rito. At kung may magsabi sa inyo, bakit ninyo ginagawa ito? Sabihin ninyo, kinakailangan siya ng Panginoon, at pagdakay ipadadala niya siya rito. At sila'y nagsiyaon, at kanilang nasumpungan ang batang asno na nakatali sa pintuan sa labas ng lansangan, at siya'y kanilang kinalag. At ilan sa nangakatayo roon ay nangagsabi sa kanila, Ano ang ginagawa ninyo na inyong kinakalag ang batang asno? At sinabi nila sa kanila ayon sa sinabi ni Jesus, at pinabayaan nilang sila'y magsialis. At dinala nila ang batang asno kay Jesus, at inilagay nila sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga damit, at ito'y sinakyan ni Jesus. At marami ang nagsisipaglatag ng kanilang mga damit sa daan, at ang mga ibay ng mga sanga na kanilang pinutol sa mga parang. At ang nangasa unahan at ang nagsisisunod ay nangagsisigawan, Hosana, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Mapalad ang kahariang pumaparito, ang kaharian ng ating amang si David. Hosana sa kataas-taasan. At pumasok siya sa Jerusalem sa templo, at nang malingap niya sa palibot-libot ang lahat ng mga bagay, at palibhasay hapon na, ay pumaroon siya sa Betanya na kasama ang 12. At sa kinabukasan, pagkaalis nila sa Betanya, ay nagutom siya. At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya,
na baka sakaling makasumpong doon ng anuman. At nang siya'y malapit sa kanya ay wala siyang nasumpungang anuman kundi mga dahon, sapagkat hindi panahon ng mga igos. At sumagot si Jesus at sinabi rito, "Sino mang tao'y hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman." At ito'y narinig ng kanyang mga alagad. At nagsidating sila sa Jerusalem. At pumasok siya sa templo, at nagpasimulang kanyang itinaboy ang nangagbibili at nagsisibili sa loob ng templo, at ginulo ang mga dulang na nangagpapalit ng salapi, at ang mga upuan na nangagbibili ng mga kalapati. At hindi niya ipinahintulot na sino man ay magdala ng anumang sisidlan sa templo. At siya'y nagturo at sinabi sa kanila, "Hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa? Datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan." At yaoy narinig ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba, at pinagsisikapan kung paanong siya'y kanilang maipapapuksa, sapagkat nangatatakot sila sa kanya, dahil sa buong karamihan ay nanggigilalas sa kanyang aral. At gabi-gabi lumalabas siya sa bayan. At sa pagdaraan nila pagkaumaga, ay nakita nila na ang puno ng igos ay tuyo na mula sa mga ugat. At sa pagkaalaala ni Pedro ay sinabi sa kanya, "Rabay, narito ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo." At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Datapwat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa mga langit." At sila'y nagsiparoong muli sa Jerusalem, at samantalang lumalakad siya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote, at ang mga eskriba at ang matatanda. At sinabi nila sa kanya, "Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? O sino ang sayo'y nagbigay ng kapamahalaang ito upang gawin mo ang mga bagay na ito?" At sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Tatanungin ko kayo ng isang tanong, at sagutin ninyo ako. At aking sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan ay mula baga sa langit o sa mga tao? Sagutin ninyo ako." At kanilang pinagkatuwiranan sa kanilang sarili na sinasabi, "Kung sabihin natin mula sa langit ay sasabihin niya, bakit nga hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Datapwat kung sabihin natin mula sa mga tao, ay nangatatakot sila sa bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay tunay na propeta." At sila'y nagsisagot kay Jesus at nagsipagsabi, "Hindi namin nalalaman." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito." 12 kabanata. At nagpasimulang pinagsalitaan niya sila sa mga talinghaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, at binakuran ng mga buhay na punong kahoy, at humukay roon ng isang pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang bantayan, at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang tanggapin niya sa mga magsasaka ang mga bunga ng ubasan. At hinawakan nila siya at hinampas siya, at siya'y pinauwing walang dala. At siya'y muling nagsugo sa kanila ng ibang alipin, at ito'y kanilang sinugatan sa ulo, at dinuwahagi. At nagsugo siya ng iba, at ito'y kanilang pinatay. At ang iba pang marami, na hinampas ang iba, at ang iba'y pinatay. Mayroon pa siyang isang sinisintang anak na lalaki. Ito'y sinugo niyang kahuli-hulihan sa kanila, na sinasabi, "Igagalang nila ang aking anak." Datapwat ang mga magsasakang yaon, ay nangagsang usapan, "Ito ang tagapagmana, halikayo, atin siyang patayin, at magiging atin ang mana." At siya'y kanilang hinawakan, at siya'y pinatay, at itinaboy sa labas ng ubasan. Ano nga kaya ang gagawin ng Panginoon ng ubasan? Siya'y paroroon at pupuksain ang mga magsasaka, at ibibigay ang ubasan sa mga iba. Hindi man lamang baga nabasa ninyo ang kasulatang ito, ang batong itinakwil ng nangagtayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilalas sa harap ng ating mga mata.
At pinagsikapan nilang hulihin siya, at sila'y natakot sa karamihan sapagkat kanilang napaghalata na kanyang sinalita ang talinghaga laban sa kanila. At siya'y iniwan nila at nagsialis. At kanilang sinugo sa kanya ang ilan sa mga Fariseo at sa mga Herodiano upang siya'y mahuli nila sa pananalita. At nang sila'y magsilapit ay kanilang sinabi sa kanya, Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo, at hindi ka nangingimi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng mga tao, kundi itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Bubuwis baga kami o hindi kami bubuwis? Datapwat siya na nakatataho ng kanilang pagpapaimbabaw ay nagsabi sa kanila, Bakit ninyo ako tinutukso? Magdala kayo rito sa akin ng 1 denaryo upang aking makita. At dinalhan nila, at sinabi niya sa kanila, Kanino ang larawang ito at ang nasusulat? At sinabi nila sa kanya, Kay Cesar. At sinabi sa kanila ni Jesus, Ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y nanggilalas na mainam sa kanya. At nagsilapit sa kanya ang mga Saduceo na nangagsasabi na walang pagkabuhay na mag-uli. At siya'y kanilang tinanong na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay at may maiwang asawa at walang maiwang anak, ay kukunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa at bigyan ng anak ang kanyang kapatid. May 7 lalaking magkakapatid at nag-asawa ang panganay. At nang mamatay ay walang naiwang anak. At nag-asawa sa bao ang pangalawa at namatay na walang naiwang anak, at gayon din naman ang pangatlo. At ang ikapito'y wala ring naiwang anak. Sa kahuli-hulihan ng lahat ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay na mag-uli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae? Sapagkat siya'y naging asawa ng 7. Sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi kaya nangagkakamali kayo dahil dyan, na hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos? Sapagkat sa pagbabangon nilang muli sa mga patay, ay hindi na mangag-aasawa ni papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ngunit tungkol sa mga patay, na sila'y mga ibabangon, hindi baga ninyo nabasa sa aklat ni Moises, tungkol sa mababang punong kahoy, kung paanong siya'y kinausap ng Diyos na sinasabi, Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob? Hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kayo'y nagkakamaling lubha. At lumapit ang isa sa mga iskriba, at nakarinig ng kanilang pagtatalo, at palibhasa'y nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, Ano baga ang pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, o Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang utos na hihigit sa mga ito. At sinabi sa kanya ng iskriba, Sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa, at wala nang iba liban sa kanya. At ang siya'y ibigin ng buong puso at ng buong pagkaunawa at ng buong lakas at ibigin ang kapwa niya na gaya ng sa kanyang sarili ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan ay sinabi niya sa kanya, Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. At walang tao pagkatapos noon na nangahas na tumanong pa sa kanya ng anumang tanong. At sumagot si Jesus at nagsabi nang siya'y nagtuturo sa templo, Paanong masasabi ng mga iskriba na ang Kristo ay anak ni David? Si David din ang nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa. Si David din ang tumatawag na Panginoon sa kanya, at paano ngang siya'y kanyang anak, at ang mga karaniwang tao ay nangakikinig sa kanyang may galak. At sinabi niya sa kanyang pagtuturo, Mag-ingat kayo sa mga iskriba, na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at pagpugayan sa mga pamilihan, at ibig nila ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong luklukan sa mga pigingan. Silang nangananakmal ng mga bahay ng mga babaeng bao, at dinadahilan ay ang mahahabang panalangin, ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman, at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman, at maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao, at siya'y naghulog ng 2 lepta, na ang halagay halos 1 beles.
At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaghuhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog nang sa kanila'y labis. Datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay." 13 kabanata. At paglabas niya sa templo ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Guro, masdan mo, pagkaiinam ng mga bato at pagkaiinam ng mga gusali." At sinabi ni Jesus sa kanya, "Nakikita mo baga ang malalaking gusaling ito? Walang matitira ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na di ibabagsak." At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olibo sa tapat ng templo, ay tinanong siya ng lihim ni Pedro at ni Santiago at ni Juan at ni Andres, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda pagka malapit nang maganap ang lahat ng mga bagay na ito?" At si Jesus ay nagpasimulang magsabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong paligaw kanino mang tao. Maraming paririto sa aking pangalan na magsisipagsabi ako ang Kristo at maliligaw ang marami. At kung mga karinig kayo ng mga digma at ng mga alingawngaw ng mga digma, ay huwag kayong mga gulumihanan. Ang mga bagay na ito'y dapat na mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at lilindol sa iba't ibang dako. Magkakagutom, ang mga bagay na ito'y pasimula ng kahirapan. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin, at kayo'y hahampasin sa mga sinagoga, at kayo'y magsisitindig sa harap ng mga gobernador at ng mga hari dahil sa akin, na bilang patotoo sa kanila. At sa lahat ng mga bansa ay kinakailangan munang maipangaral ang ebanghelyo. At pagka kayo'y dinala sa harap ng mga kapulungan, at kayo'y ibigay, ay huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Datapwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na yaon, ay siya ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. At ibibigay ng kapatid sa kamatayan ang kapatid, at ng ama ang kanyang anak. At magsisipaghimagsik ang mga anak laban sa mga magulang, at sila'y ipapapatay. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ngunit pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira, na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan, unawain ng bumabasa. Kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang nasa Judea, at ang nasa bubungan ay huwag bumaba, ni pumasok upang maglabas ng anuman sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapwat sa aba ng nangagdadalang tao at ng nangagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong tagginaw, sapagkat ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Diyos hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, ay walang laman na makaliligtas, datapwat dahil sa mga hirang na kanyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw. At kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila kung mangyayari ang mga hirang. Datapwat mag-ingat kayo, narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapighatiang yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy makikita nila ang anak ng tao, na napariritong nasa mga alapaap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. At kung magkagayoy susuguin niya ang mga anghel, at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa wakas ng lupa hanggang sa dulo ng langit. Sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, sa mga pintuan nga. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito
hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Kayo'y mangag-ingat, mangagpuyat at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isa'y ang kanyang gawain, ay nag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y mga ratnang nangatutulog. At ang sinabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. 14 na kabanata. Pagkaraan nga ng 2 araw ay kapistahan ng Paskwa at ng mga tinapay na walang lebadura. At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong siya'y huhulihin sa pamamagitan ng daya at siya'y maipapatay. Sapagkat sinasabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang bayan. At samantalang siya'y nasa Betanya sa bahay ni Simon na kitongin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng unggwentong nardo na totoong mahalaga, at binasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa kanyang ulo. Datapwat may ilan na nangagalit sa kanilang sarili, na nagsipagsabi, ano ang layon ng pag-aaksayang ito ng unggwento? Sapagkat ang unggwentong ito'y maipagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha, at inupasalaan nila ang babae. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, at kung kailanman ibigin ninyo, ay mangyayaring magawan ninyo sila ng magaling. Datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kanyang nakaya, nagpauna na siya na pahiran ang katawan ko sa paglilibing sa akin. At katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. At si Judas Iscariote, na isa sa 12, ay naparoon sa mga pangulong saserdote upang maipagkanulo niya siya sa kanila. At sila, pagkarinig nila nito, ay nangatuwa at nagsipangakong siya'y bibigyan ng salapi, at pinagsikapan niya kung paanong siya ay kanyang maipagkakanulo sa kapanahunan. Nang unang araw ng mga tinapay na walang lebadura, nang kanilang inihahain ang kordero ng Paskwa, ay sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, saan mo ibig kaming magsiparoon at ipaghanda ka upang makakain ng kordero ng Paskwa? At sinugo ang 2 sa kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo sa bayan. At dooy masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig, sundan ninyo siya. At saan man siya pumasok ay sabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, sinasabi ng guro, saan naroon ang aking tuluyan, na makakanan ko ng kordero ng Paskwa na kasalo ng aking mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas, na nagagayakan at handa na, at ipaghanda ninyo roon tayo. At nagsiyaon ang mga alagad at nagsipasok sa bayan, at nasumpungan ang ayon sa sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang kordero ng Paskwa. At nang gumabi na ay naparoon siyang kasama ang 12. At samantalang sila'y nangakaupo na at nagsisikain ay sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang isa sa inyo na kasalo kong kumakain ay ipagkakanulo ako. Sila'y nagpasimulang nangamanglaw, at isa-isang nagsabi sa kanya, ako baga? At sinabi niya sa kanila, isa nga sa 12, yaong sumabay sa aking sumausaw sa pinggan, sapagkat papanaw ang anak ng tao, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat sa aba ni yaong taong nagkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. At samantalang sila'y nagsisikain ay dumampot siya ng tinapay, at ng kanyang mapagpala ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At sinabi, inyong kunin, ito ang aking katawan. At siya'y dumampot ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay ibinigay niya sa kanila, at dooy nagsiinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito'y ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon
na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. At pagkaawit nila ng isang imno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga Olibo. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayong lahat ay mga titisod, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa. Gayon may pagkapagbangon ko, ay mauuna ako sa inyo sa Galilea." Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, "Bagamat mga titisod ang lahat, ngunit ako'y hindi." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na ngayon, sa gabiring ito, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlo." Datapwat lalo nang nagmatigas siya na sinabi, "Kahimat kailangang mamatay akong kasama mo, ay hindi kita ikakaila." At sinabi rin naman ng lahat ang gayon din. At nagsirating sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Magsiupo kayo rito, samantalang ako'y nananalangin." At kanyang isinama si Pedro at si Santiago at si Juan, at nagpasimulang nagtakang totoo at namanglaw na mainam. At sinabi niya sa kanila, "Namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa. Hanggang sa kamatayan, mga tira kayo rito at mangagpuyat." At lumakad siya sa dako paroon, at nagpatira pa sa lupa, at idinalangin na kung mangyayari ay makalampas sa kanya ang oras. At kanyang sinabi, "Aba, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." At siya'y lumapit at naratnang sila'y nangatutulog at sinabi kay Pedro, "Simon, natutulog ka baga? Hindi ka makapagpuyat ng isang oras? Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman." At muli siyang umalis at nanalangin na sinabi ang gayon ding mga salita. At muli siyang nagbalik at naratnang sila'y nangatutulog, sapagkat nangabibigat ang totoo ang kanilang mga mata at wala silang maalamang sa kanya'y isagot. At lumapit siyang bilang ikatlo at sinabi sa kanila, "Mga tulog na kayo at mangagpahinga. Sukat na, dumating na ang oras. Narito, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, hayo na tayo. Narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin." At pagdaka, samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating si Judas, na isa sa 12, at kasama niya ang isang karamihang may mga tabak at mga panghampas, na mula sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at sa matatanda. Ang nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat, na sinasabi, "Ang aking hagkan ay yaon nga. Hulihin ninyo siya at dalhin ninyo siyang maingat." At nang dumating siya, pagdakay lumapit siya sa kanya at nagsabi, "Rabay," at siya'y hinagkan. At siya'y sinunggaban nila at siya'y kanilang dinakip. Datapwat isa sa nangaroon ay nagbunot ng kanyang tabak at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanyang tainga. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo, na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan." At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. At sinundan siya ng isang binata, na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad, at hinawakan nila siya. Datapwat kanyang binitiwan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. At dinala nila si Jesus sa dakilang saserdote, at nangagpipisan sa kanya ang lahat ng mga pangulong saserdote, at ang matatanda at ang mga eskriba. At si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo, hanggang sa loob ng looban ng dakilang saserdote, at nakiumpok siya sa mga punong kawal, at nagpapainit sa ningas ng apoy. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanedrin ay nagsisihanap ng patotoo laban kay Jesus upang siya'y ipapatay at hindi nangasumpungan, sapagkat marami ang nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya, at ang kanilang mga patotoo ay hindi nangagkatugma. At nagsipagtindig ang ilan, at nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na sinasabi, "Narinig naming sinabi niya, aking igigiba ang templong ito na gawa ng mga kamay, at sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay." At kahit sa papagayon man, ay hindi rin nangagkatugma ang patotoo nila. At nagtindig sa gitna ang dakilang saserdote at tinanong si Jesus na sinabi,
hindi ka sumasagot ng anuman. Ano ang sinasaksihan ng mga ito laban sa'yo? Datapwat siya'y hindi umiimik at walang isinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote at sinabi sa kanya, Ikaw baga ang Kristo, ang anak ng mapalad? At sinabi ni Jesus, Ako nga. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. At hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit at nagsabi, Ano pang kailangan natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kapusungan. Ano sa akala ninyo? At hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. At pinasimulang luraan siya ng ilan at tinakpan ang kanyang mukha. At siya'y pinagsusuntok at sa kanya'y kanilang sinabi, Hulaan mo! At siya'y pinagsusuntok ng mga punong kawal. At samantalang nasa ibaba si Pedro sa looban ay lumapit ang isa sa mga alilang babae ng dakilang saserdote. At pagkakita niya kay Pedro na nagpapainit ay tinitigan niya siya at sinabi, Ikaw man ay kasama rin ng Nazareno na si Jesus. Datapwat siya'y kumaila na sinasabi, Hindi ko nalalaman ni nauunawa man ang sinasabi mo. At lumabas siya sa portiko at tumilaok ang manok. At nakita siya ng alilang babae at nagpasimulang magsabing muli sa nangaroroon, Ito ay isa sa kanila. Datapwat muling ikinaila niya at hindi nalaon at ang nangaroroon ay nangagsabing muli kay Pedro, Sa katotohanang ikaw ay isa sa kanila sapagkat ikaw ay Galileo. Datapwat siya'y nagpasimulang manungayaw at manumpa, Hindi ko nakikilala ang taong ito na inyong sinasabi. At pagdaka, bilang pangalaway tumilaok ang manok. At naaalaala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanya, Bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlo. At nang maisip niya ito, ay tumangis siya. 15 kabanata. At pagdaka, pagkaumaga ay nangagsang usapan ang mga pangulong saserdote, pati ng matatanda at mga iskriba, at ang buong Sanedrin, at ginapos si Jesus, at inilabas siya at ibinigay siya kay Pilato. At itinanong sa kanya ni Pilato, Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Ikaw ang nagsasabi. At isinakdal siya sa maraming bagay ng mga pangulong saserdote. At muling tinanong siya ni Pilato na sinasabi, Hindi ka sumasagot ng anuman. Tingnan mo kung gaano karaming bagay ang kanilang isinasakdal laban sayo. Datapwat si Jesus ay hindi na sumagot ng anuman, anupat nang gilalas si Pilato. Sa kapistahan nga ay pinagkaugalian niya, napawalan sa kanila ang isang bilanggo, na kanilang hingin sa kanya. At mayroong isa na kung tawagin ay Barabas, na nangagapos na kasama ng nangaghimagsik, mga taong nagsipatay ng mga tao sa panghihimagsik. At nagsipanhik ang karamihan at nangagpasimulang hingin sa kanya na sa kanila'y gawin ang gaya ng sa kanila'y laging ginagawa. At sinagot sila ni Pilato na sinasabi, Ibig baga ninyo na pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo? Sapagkat natatalastas niya na sa kapanighilyan ay ibinigay siya ng mga pangulong saserdote. Datapwat inudyukan ng mga pangulong saserdote ang karamihan na si Barabas na muna ang siya nilang pawalan sa kanila. At sumagot na muli si Pilato at sa kanila'y sinabi, Ano nga ang aking gagawin sa inyong tinatawag na hari ng mga Hudyo? At sila'y muling nagsigawan, ipako siya sa krus. At sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong masama ang kanyang ginawa? Datapwat sila'y lalong nagsigawan, ipako siya sa krus. At sa pagkaibig ni Pilato na magbigay loob sa karamihan, ay pinawalan sa kanila si Barabas, at ibinigay si Jesus pagkatapos na siya'y mahampas niya, upang siya'y ipako sa krus. At dinala siya ng mga kawal sa looban, na siyang pretoryo, at kanilang tinipon ang buong pulutong. At siya'y kanilang dinamtan ng kulay ube, at nang makapagkamakama ng isang putong na tinik, ay ipinutong nila sa kanya. At nagpasimula silang siya'y batiin, Aba, hari ng mga Hudyo, at sinaktan nila ang kanyang ulo ng isang tambo, at siya'y niluluraan, at pagkaluhod nila, siya'y sinamba. At nang siya'y kanilang malibak na, ay inalis nila sa kanya ang kulay ube, at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit. At siya'y kanilang inilabas upang ipako siya sa krus. At kanilang pinilit ang isang nagdaraan, si Simon na taga Cirene, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na nanggagaling sa bukid upang sumama sa kanila upang pasanin niya ang kanyang krus. Siya'y kanilang dinala sa dako ng Golgota, na kung liliwanagin ay ang dako ng bungo, at siya'y dinulutan nila ng alak na hinaluan ng mira, datapwat hindi niya tinanggap. At siya'y kanilang ipinako sa krus at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran kung alin ang dadalhin ng bawat isa.
at 3 na ang oras at siya'y kanilang ipinako sa krus. At ang pamagat ng pagkasakdal sa kanya ay isinulat sa ulunan, ang hari ng mga Hudyo. At ipinako sa krus na kasama niya ang 2 tulisan, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. At natupad ang kasulatan, na nagsasabi, at siya'y ibinilang sa mga suwail, at siya'y inalipusta ng nagsisipagdaan na pinagtatango-tango ang kanilang mga ulo, at sinasabi, ikaw na iginigiba mo ang templo, at sa 3 araw ay iyong itinatayo. Iyong iligtas ang sarili mo at bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang mga pangulong saserdote pati ng mga eskriba. Siya'y minumura na nangagsasalitaan sila na sinasabi, nagligtas siya ng mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita ang sampalatayanan. At minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako. At nang dumating ang 6 na oras, ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na 9. At nang oras na 9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig ng ilang nangaroon, ay sinabi nila, narito, tinatawag niya si Elias. At tumakbo ang isa at binasa ng suka ang isang espongha, saka inilagay sa isang tambo, at ipinainom sa kanya na sinasabi, pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya'y ibaba. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang senturyong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ay kanyang sinabi, katotohanang ang taong ito ay anak ng Diyos. At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo, na sa mga yaoy nangaroroon kapwa si Maria Magdalena, at si Mariang ina ni Santiago na bata at ni Jose, at si Salome, na nang siya'y nasa Galilea ay nagsisisunod sila sa kanya, at siya'y pinaglilingkuran nila, at mga iba pang maraming babae na nagsiahong kasama niya sa Jerusalem. At nang kinahapunan sapagkat nooy paghahanda, sa makatwid bagay ang araw na nauuna sa Sabat, dumating si Jose na taga Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan, na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos. At pinangahasan niyang pinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nang gilalas si Pilato kung siya'y patay na. At nang mapalapit niya sa kanya ang senturyon, ay itinanong niya sa kanya kung malaon ng patay. At nang matanto niya sa senturyon, ay ipinagkaloob niya ang bangkay kay Jose. At binili niya ang isang kayong lino. At pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya ng kayong lino, at inilagay siya sa isang libingan, na hinukay sa isang bato, at iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Mariang ina ni Jose kung saan siya nalagay. 16 na kabanata. At nang makaraan ang Sabat, si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. At pagkaumagang-umaga ng unang araw ng Sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan. Nang sikat na ang araw, at kanilang pinag-uusapan, sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? At pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato sapagkat yaoy totoong malaki. At pagkapasok sa libingan ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan, na nararamtan ng isang damit na maputi, at sila'y nangagitla. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong mga gitla, hinahanap ninyo si Jesus ang Nazareno, na ipinako sa krus. Siya'y nagbangon, wala siya rito, tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Natapwat magsiyaon kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad, at kay Pedro, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. At sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan, sapagkat sila'y nagsipangilabot at nangagitla, at hindi sila nangagsasabi ng anuman sa kanino man, sapagkat sila'y nangatatakot. Nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng Sanglinggo, ay napakita muna siya kay Maria Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang pinalabas niya. Siya'y yumaon at ipinagbigay alam sa mga naging kasamahan ni Jesus, samantalang sila'y nangahahapis at nagsisitangis. At sila, nang kanilang mabalitaan na siya'y nabuhay, at nakita ni Magdalena, ay hindi sila nagsipaniwala. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay napakita siya sa ibang anyo sa 2 sa kanila. Nang sila'y nangaglalakad na patungo sa bukid, at sila'y nagsiyaon at ipinagbigay alam ito sa mga iba, at kahit sa kanila'y hindi rin sila nagsipaniwala.
At pagkatapos, siya'y napakita sa 11 samantalang sila'y nangakaupong nagsisikain. Pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso, sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa nangakakita sa kanya pagkatapos na siya'y magbangon. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya, mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, mangagsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit, at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila, at nagsipangaral sa lahat ng dako, na gumagawang kasama nila ang Panginoon, at pinatototohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip, siya nawa.